Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Kasing kontraktor, hindi lang naman po yan tungkol sa mga paggawa-gawa ng karsada, flood control, anything that maipasok mo sa gobyerno at tangkadil mo yung gobyerno. Kaya nga contractor, ibig sabihin nakikipagkontrata ka sa gobyerno, di ba? Halimbawa, yung sa laptop, di ba? Yung sa laptop na naging problema doon. Oh, iyon hindi naman yun sa DPWH, sa dating DepEd yun. Pero merong din problema doon. Ibig sabihin may nakipagpirma. Naalala ninyo yung isa sa tinanggal ni Pangulong Duterte'ng secretary dahil may contractor siyang kaibigan na ipinasok na fire truck. Tinanggal ni Pangulong Duterte yun. Di ba ho? Yun ang ibig sabihin po ng contractor. Ibig sabihin nakikipagkontrata ka. At ako mga kaibigan, hindi ko po, yan ang isang bagay na pinagmalaki ko. Mapapagmalaki ko sa inyo. At hindi lang dahil sa akin yan, pati kay Senator Jimmy Bondoc. Yan ang dapat na senador talaga eh. Si Senator Bondoc, alam niyo naman yan, sa lahat ng mga sumuporta kay Pangulong Duterte, nakasabay namin nun, iyan ang sanggang dikit namin. Bakit? Kasi galing kami sa iisang industriya. Nila Mocha, nila Jimmy. Kaya nga namin dyan, ang tawagan namin talaga dyan, first name. Hindi ako sanay na attorney Jimmy Bondoc kasi nakilala ko siya, senior siya at talagang barkada namin yan. Talagang kaibigan namin yan. At nung siya po ay naging vice president ng PAGCOR, he has all the power na pasukin ng PAGCOR kasi katiwala ho yan nung mga pinuno doon, yung presidente ng PAGCOR. Talagang katiwala po siya dyan, yung kanilang chairwoman pala, sorry, not president, the chairwoman. Pero mga kaibigan, alam nyo ba na isa sa pinakamatinding kaganapan dyan sa PAGCOR yung mga entertainer. Marami kasing mga kasi-kasino na may entertainment. Marami dyan na mga kasi-kasino na entertainment. At alam mo, ako kahit pwede ko siya sabihin, pare, pasok mo naman yung grupo ko sa lahat ng kasino. Pwede ko siyang diktano pag di niya ginawa yun. Tangina, di na kami friendship. Alam mo yun, kaya kong gawin yun. At saka siyempre, si Mocha nga nasa loob ng administrasyon ni Pangulong Duterte. So kayang-kaya kong sabihin kay Jimmy yun, pre, wag mo akong kakalimutan yan Pero hindi namin ginawa yun. Una, ganun talaga si Jimmy, hindi siya yung palakasan. Hindi siya, kaya ako, yung integridad nitong maman to, matindi sa akin to. Matindi integridad sa akin ni Jimmy. Kasi, di attorney Jimmy Bondo, kasi nga, wala kaming ganung klaseng ginamit namin ng impluensya para mag-benefit yung grupo na nangampanya kay Pangulong Duterte, yung Mocha Girls. Hindi. Nasa Resorts World kami kasi dati na kaming nandun. Bago pa namin makilala si Pangulong Duterte, nagpe-perform na kami sa Resorts World at walang kinaugnayan nyo sa PAGCOR. Siyempre, lahat ng casino dumadaan niya sa PAGCOR, pero ang deciding ng management ng Resorts World Entertainment ay hindi dumadaan sa PAGCOR. Walang impluensya ang PAGCOR sa entertainment. At sabi ko nga sa inyo, wala pa si Pangulong Duterte bilang presidente,
hindi ka pa nga namin kilala siya, naandun na kami, nagpe-perform na kami doon. Yun lang yung kasinong pinag-performa namin. At saka yung mga nakaraan, lahat yun, hindi pa namin kilala si Pangulong Duterte. Pero nung nandyan na si Attorney Jimmy, wala na. Hindi na kami pumasok sa kasino kasi nga, mahirap di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi tayo naging kontraktor tulad nung iba dyan. Ha? At ang nakakapagtaka kasi, speaking of contractor, ito nga yung nirereklamo ng mga sumusuporta kay Congressman Kiko Barsaga. Yung mga, hindi naman sumusuporta, yung mga nagsabing hindi dapat yan masuspinde. Kasi yung sinasabi nila, sa dami-dami naman ng isususpinde. Di ba? Bakit yung isang taong nag-meow-meow, nag-selfie, nag-video, yung, alam mo yun, sa dami-dami ng isususpinde, yun ang isinuspinde. Instead na mga confirmed contractor na congressman. Could you just imagine that kind of foolishness? Isa hong malaking kawalangyaan, katarantaduhan. Marami ng mga congressman ang pinangalan ng kontraktor, hindi lamang ni Kiko Barsaga, hindi lamang po ng mga Duterte supporter, hindi. Kahit nga yung mga kaalyado nila ay binanggit na mga kontraktor ito na mga congressman. Putang ina, walang ginawa. Walang ginawa ang ethics. Papetiks-petiks lang kayo. Tapos etong mamang si Kiko Barsaga na kung saan binati ko si Marcos, binati ko si Romualdez, agad-agad ninyo sinuspinde. Anong katarantaduhan yan? Ako mga kababayan, alam nyo, kilala nyo ako. Pag tama, pinapalakpakan ko. Pag mali, binabanatan ko. As a matter of fact, there was one time na medyo binatikos ko si Congressman Kiko Barsaga dahil meron akong nakitang maaari niyang i-improve as a congressman. At siya'y nakinig. Maganda ang naging naidulot nito. 'Di ba? Maganda ho yung iba sa inyo nagalit, ba't ko daw pinuna? Hindi ko kasi tayo ganun Ang Banateros o lalong-lalo na si Banatbay, hindi po yung ganun na pagka sisip-sip lang dahil pareho kayo ng political agenda. Hindi. Pag tama ako, palakpakan. Pag mali, banatan, kahit pa kaalyado ko, kahit pa kakulay ko, kahit pa kaamoy ko. Di ba? Ganun si Banatbay. Kasi prangka ako walang nagbabayad sa akin, walang nagsusustento sa akin, kayo lang mga viewers ko. Kaya hindi ako takot na bumatikos ng kahit sino man na sa tingin ko nagkakamali. At there was one time na batikos ko si Congressman Kiko ng maayos. At nakita ko naman na nag-improve din siya at gumanda ang kanyang lalong yapak. Di ba? Pero ito, malaking katarantaduhan ito. Malaking katarantaduhan na isuspendihin mo ng 60 days dahil lang sa ganun. Pwede mo namang i-reprimand Pwede mo sabihin na, oy, Kiko, medyo itong part na to, isablay na ito. Kasi ang pinupuna nila, it's not just yung batikos, pati daw yung pag-post ng may babae or something, at saka, which is noon pa yun Hindi pa siya congressman noon. At saka yung, may hawak na pera, na hindi pa rin siya congressman noon time na yun, yung tatay niya. Di ba? Tatay niya ba yung lolo niya? Nakalimutan ko na Tatay niya ata, yun. Di ba? So, ano ibig ko lang sabihin? Yun ay mga maliliit na bagay. Siguro it's a small, hindi ko sinasabing tama yun Sinasabi ko maybe it's a small mistake na hindi naman apektado ang kalalagayan ng bansa. Hindi naman nauubos ang pera ng taong bayan. Hindi mauubos yung tax dahil lang doon sa pag-post niyang yun. Eto mga putang inang congressman na ito na contractor, yan ubos ang pera natin. Yan po ang umuubos ng pera natin. Bakit? Kaya nga sila contractor Gumigit na sila Kumukonyat sila, paldong-paldo sila doon sa pera
Dahil pag sila nagpasok, sila kikita, ina congressman ka, kumita ka sa gobyerno. Anong kagaguhan yon? Tapos yung ethics complaints, nga, petiks lang. Pupuruan ko kayo ngayon, kayong ethics complaint, kayo, lalo ka na Abalos. Mag-antay ka dyan. Kung nanonood ka, Abalos, mag-antay ka dyan. Meron ako sa isasabing malupit, baka wag ka sanang pikon. Hindi, alam nyo kasi, yan yung isang bagay, sabi ko nga sa inyo hindi ko naman close, hindi ko pa nakakausap ng personal yan si Kiko. Pero mali talaga yung ginawa nyo. Mali talaga eh. Maling-mali, kalokohan, kagaguhan. O panoorin natin ito nang malaman pa po natin tong balitan to. 6 na pong araw sinuspinde si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa kanyang kontrobersyal na social media post. Inutusan din si Barzaga ng Kamara na burahin ang mga naturang post sa loob ng 24 oras. Ang sagot ni Barzaga sa kanyang suspensyon sa unang balita ni Darlene Kai. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romuald? Hindi ako pwede maging congressman, ano? Hindi talaga, ayoko. Ako, itinutulak ko sila Boss Dada na ayusin yung party list. Sila Boss Dada, si Coach Oli, yung mga formal yan. Pero hindi ako talaga. Ayoko talaga. Magsasayaw lang ako dyan. Suspendido kaagad ako. Mo. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Ay! Yung babae na yun ang bastos. Yun ang bastos yung babae na yun. Yun dapat ang suspindihin. Kung ako yun, do not touch my cellphone. Hinawakan yung cellphone, di naman kanya. Ano yan? Snatcher? Snatcher ka, madam? Bakit mo hinawakan yung cellphone? Bakit mo kinukuha? Snatcher ka? Dapat idemanda mo yan. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay kahapon sa plenaryo. Inirekomenda ng komite na suspindihin si Barzaga. Nakita niyo ba yung post na yon? Nag-aabot lang naman ng pera dun sa babae. Tumutulong na nga eh. Ano ba masama dun? Hindi, di ba? Yung babae, nagkakape. Nagkakape yung babae, hawak-hawak niya yung kape. Sabi, Sir Kiko, ano naman, tulong naman dyan, pang enroll lang. Okay, sabi ni Kiko. Okay. Ito na. Sir, hindi ko kasi mabot kasi hawak ko yung kape. Baka matapunan ako nung kape. Pwede pakisingit na lang dyan. Kaya isiningit ni Kiko Barzaga. Kayo naman, gago! Kasi ang dumi ng mga isip nyo eh. Kayo nga may mga kabit eh. Wag nyo sabihin hindi. Utang ina nyo, alam ko yan. Alam ko yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga, kaya ako bisit na bisit sa mga hindot na yan, yung mga congressman, alam ko yan. Kasi alam nyo naman yung grupo ko, di ba? Ilang beses kaming na-corner sa mga probinsya. Muntik-muntikan na ako makipag-away. Dahil may mga congressman na pilit binubok. Nakalagay sa kontrata ko yan. Bawal. Pagkatapos ng show, diretsong hotel, huwi na. Kasi kunwari, probinsya, di ba? After show, ang ginagawa ko talaga para makalusot ako doon sa mga hayop na mga indecent proposal ng mga congressman. Ganito gagawin ko. Ang alis namin, ang flight namin, madaling araw, kinabukasan after the show. Diba? Para may dahilan ako, pasensya na, hindi kami makaka-attend ng after party kasi dyan nagaganap yung mga mga kangkangan eh. Diba? So sabi ko, hindi kasi may biyahe kami, may flight kami sa umaga ng alas 5, kaya kailangan namin nasa airport na kami ng alas 2, ganun, alauna. Hindi, alas 2. Mga ganun. Natatapos kasi yung mga performance sa mga probinsya, alas 12, alauna. So magbibihis pa kami sa hotel. Tas yun ang sinasabi ko. Mayroong mga nagagalit na mga congressman. Gusto mo, patigil namin yung aeroplano eh.
Pwede naman, basta wag lang sa taas. Baka bubagsak. Hindi, di ba? Totoo mga ganyan. Mga gago yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, meron ako nakasabay sa eroplano. Eroplano pa lang to, ha? Totoo. Ang tingin doon sa Mocha Girl, syempre, yung mga blondie-blondie, tsaka mga petit, mga mukhang mga Haponesa yung Mocha Girls. Pag tingin talaga, naku, di ko na sasabihin, dalawang congressman yon. Kilala ko yun, maingay yun. Putang inang yun. Ang ingay-ingay nun. Oh, sabi ba naman, tinawag niya yung kanyang security. Abot mo itong card ko, ha. Sabihan mo yung manager. Kontakin ako. Pagdating nila sa hotel. Ako nang bahala sa kanya, sabi. Oo! Ganyan ka mga, tapos yung mga ganito-ganito lang, anuhin nyo. Ay buti, tangina, tinabla ko eh. Sabi ko dun sa pakisoli yung card. Meron din akong card, Mastercard, Visa card, JCB, lahat ng card na gusto mo. Bigay ko pa dyan sa congressman. Ang kapal ng muka. Oo. Ang daming ganyan. At alam ko may mga kabit pa yan. Napakaraming niyan, yung binabahay. O yung mga misis ng congressman dyan, makinig kayo. Tuturuan ko kayo, ha? O yung mga misis ng congressman, makinig kayo. Alam nyo kung paano sila nagkakaroon ng kabit? Mga scholar? Kunwari may scholarship program yan, pero ang totoong scholarship program yan, yung mga kinukuha nila sa KTV, JTV, kinukuha nila yan, tapos binabahay na nila yan, tapos may sustento, tapos nakakondo yan. Punta kayo dyan sa Pasay, marami dyan. Nakakondo. Kasi mahal sa BGC, kaya hindi nila kaya. Kaya sa Pasay lang sila nagkokondo, kinokondo nila doon. Para pagka-uwi nila galing probinsya, pupunta sila, nandun na, nakakondo na. Tapos pinababantayan pa yun sa security, bawal sila lumabas. Sakal na, nagre-reklamo na nga sa akin yung iba. Sabi nila, Banat Bay, ikaw na lang magpaaral sa amin kasi sakal na sakal kami dito sa mga congressman. Oo, sabi ko talaga sa kanin, sensya na, hindi ako umano sa mga ganyan. Pagpe-pray ko na lang kayo. Hindi, totoo. Sinasabi ko talaga yung pasensya na. Wala akong pera, sapat lang sa akin to. Huwag kayong dyan. Oo, hindi, ba't ko sinasabi to? Totoo yan, ha? Hindi. Yung mga kwentong iba, dagdag na lang. Pero yung mga kabit, talagang napakarami niyan. Tapos magagalit kayo sa mga ganito lang ni Barsaga. Zaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababasto sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor, 5 ang hindi, 11 ang nag-abstain. Dahil dito, 60 araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Tama! Yung asal naman talaga ni Barsaga, hindi katanggap-tanggap dyan eh. Pag puro kayo magnanakaw, pag merong honest, hindi talaga katanggap-tanggap yan. Ganyan sa eskwelahan di ba? Outcast ka pagka-honest ka. Ay, wag tayo maglokohan. Pag hindi ka nakijoin dun sa mga nagkokopyahan, outcast ka, ibubuli ka. Ikaw pang parang masama. Yan ang tinatawag na peer pressure. Di ba? Pagka ikaw hindi ka yung pag nagalit ka, sinumbong mo yung nangongopya sa tabi mo, yari ka. Yari ka sa karamihan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sa mga simpleng government office, pag ikaw hindi ka nakisali doon sa mga pamerienda ng mga naglalakad-lakad dyan, yung mga fixer, at hindi ka nakisali at nagsumbong ka sa boss, ikaw pa ang gagawa ng kung ano-anong kaso. Ikaw pa ang gagawa ng kung ano-anong istorya para matanggal ka kasi hindi ka marunong makisama. Yan, alam nyo ba na yan ang number 1 sakit ng mga Pilipino? Yung pakikisama. Kailangan matuto kang makisama. Pag hindi ka nakisama, aanuhin ka, ikaw ang kakasuhan. Ikaw ang parang may mali. Ikaw hindi normal. Kaya tama yung mga congressman dito. Si Barsaga, hindi normal. Hindi normal na katulad nyo na nagnanakaw na tuwan-tuwa pa. Representatives. Recommends
the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Ayon sa komite, lumabag si Barzaga sa rules ng Kamara base sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Binigyan daw ng komite si Barzaga ng sapat na pagkakataong tumugon at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pagdinig ng komite. Pero ayaw nilang makipagtulungan ni Barzaga. Hindi sumipot si Barzaga sa unang pagdinig ng komite dahil abala raw siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Bago pagbotohan ang committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of future. Tingnan mo, yan pa, isa pang kabastusan yan, no? Sinuspindi nyo na, ayaw nyo pang hayaan na magsalita. Di ba? That will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that. Sinubukan ni Navotas Representative Toby Tiangco na magtanong tungkol sa committee report pero hindi na siya pinahintulutan. Speaker, the honorable sponsor was willing to yield to a few questions. Mr. Speaker, there's already a motion and pursuant to our rules, Rule 121, the period of voting can no longer be interrupted by any motion or issue. Mr. Speaker, the voting hasn't started yet, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I do not hear the chairman yielding to any more questions. After the 27 pages of the committee report, Mr. Speaker, Honorable Chanco, let's allow the members to decide on a question of discipline. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. So let's hear the members and call the roll. Hoy, sip-sip! Anak ka ng wewe! Sip-sip na sip-sip! Ako kasi may nabalitaan. Alam mo naman dyan sa Kamara, bawat boto may presyo. Bawat boto may presyo. Ang tanong ko sa'yo, ikaw na sip-sip. Ako nagtatanong lang Magkano, sir? Yung totoo, magkano? Ako nagtatanong lang Magkano ba ang pagboto ng yes? Question lang. Maging honest naman tayo paminsan-minsan. Kasi balita ko yan Ewan ko kung Pero yan ang nadidinig ko Merong bulong-bulungan dyan Minadali nyo daw yan. Sobrang, sabi nga nila, urgent motion daw. Urgent daw talaga yan. Kailangan pagbotohan na para lumabas ang pondo. Magkano ang pagboto ng yes? Pakisagot nga ako, sir. Members. Pagkatapos ng botohan, ipinaliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng hindi pabor sa committee report ang kanilang boto. Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon, hapon lang natin nakuha ang committee report na ito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. Yawn. What we need is to bring the public's trust. Tama ka dyan, Minsan kasi mali din ito, pero ngayon tama ka dyan. Hindi kasi minsan totoo, etong batang to, bagong congressman to Minsan yung kanyang bitaw, wala sa hulog. Sa totoo lang, wala sa hulog yung minsan niyang bitaw. Para sa akin. Pero this time, tama yung, yung banat mo. Back in this house. And this Pero gusto ko ito, yung sa kanyang pinaglalaban, yung napaka-importante nun sa mga manggagawa kung saan yung
dapat walang provincial rate. Dapat simulan na. Kung gusto ninyong maayos ang trapiko, kung gusto ninyong maayos ang lahat dito sa Maynila Metro, wala sobra na tayo Oh, sobra-sobra na dami natin dito sa Metro Manila Kaya dapat na talagang tanggalin na yung provincial rate ito yung pinaglalaban tong mamanto Kasi sabi nga ito yung Cavite, halimbawa lang o yung Bulacan, tumapak ka lang kabila, iba na presyo ng pagtatrabaho doon. At ang dahilan talaga, karamihan ng mga naggagaling Cavite, Antipolo, Bulacan, Laguna, pumupunta pa sa Metro Manila para magtrabaho dahil doon sa mas mataas ang basic, yung minimum wage dito sa Metro Manila. Kung sa totoo lang, kung sila ay pareho lang ang basic salary o basic o yung minimum wage sa probinsya, I don't think pupunta pa ng Metro Manila yung mga yan para magtrabaho kasi napakahirap ng mag-commute papunta ng Metro Manila. 'Di ba? Yan ang problema at yun yung pinaglalaban tong mamanto. Diyan, sa parte na yan, saludo ko diyan. Firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Habang suspendido, walang sweldo allowance si Barzaga. Patuloy namin kinukunan ng pahayagang sinuspending kongresista. Bukod sa 60-day suspension, binalaan din si Barzaga na ang pag-ulit sa kaparehong asal ay magre-resulta sa mas matinding parusa. Inutusan din siya ng komite na burahin ang mga inireklamong social media posts sa loob ng 24 oras. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Ayan, ito naman yung iba pang mga reaction. Maganda kasi yung mga reaction ng ng mga kakapwa niya mambabatas. Sorry, hindi yan. Ito. 5 kongresista ang tumutol sa rekomendasyon ng House Ethics and Privileges Committee na patawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. 249 naman ang bumoto ng pabor at 11 ang abstentions o tumangging bumoto kaya ini-adapt ang findings ng komite. Ibig sabihin sa loob ng 2 buwan, walang tatanggaping sahod o allowances bilang mambabatas si Representative Barzaga. Sa hatol ng ethics panel na pinagtibay ng Kamara, guilty ang Cavite congressman sa disorderly behavior o hindi maayos na pag-uugali bilang isang kinatawan. Nag-ugat ito sa reklamo ng mga dating kasamang kongresista sa National Unity Party laban sa neophyte lawmaker dahil sa social media post nitong nag-uudyok umano ng sedition o pag-aalsa sa gobyerno, gayon din ang mga itinuturing na indecent o malalaswang larawan. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barzaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. Gayunman, kinundena ng ilang kongresista ang pataw na parusa ng Kamara kay Congressman Barzaga. Tila minadali umano ito. Questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Grabe, no? Kung paano yung ginawa nilang pambabalasubas kay BP Sara Duterte, ginawa din na dito. Minadali. Kasi dapat yan, pag-aaralan muna yung committee report. Pag-aaralan muna kung, ano mo yun, kung okay ba, ano ba masasabi dun sa, ano yung mga i-final, di ba? Hindi Minadali. Ito, tali ka na, botohan na. Kung maaalala ninyo, kaya yung nagsabi sa akin, medyo sabi ko, may tama to, may punto. Yung naalala niyo sa impeachment ni BP Sara Duterte, na kwento na kinulong sila,
Tapos may mga, alam mo na, budget, basket pagkalabas ng ano. May paper bag na dala-dala sila pagkatapos nilang pagpipipirma, di ba? Oh. Pero hindi na pinakita yung complaint kay VP Sara Duterte. Sabi, parang ganito din daw to.